makihahambing sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, rupok at huwag di masaling, guguho sa ihip ng hangin. Pagkatapos standby magdamag sa tapat ng 7-Eleven sa bayan ng Castillejos dito pa rin sa probinsya ng Zambales. Nag-umpisa na ako pumadyak. Ito na ang ikatlong araw ko sa kalsada mula Pasig papunta sa probinsya ng Abra. At sa kakapadyak ko, napadaan uli ako sa ilog na madalas naming tinatambayan noong kami ay mga empleyado pa ng Hanjin. Year 2010 guys, na magtrabaho kami sa Hanjin. Marami kami, mga kakasamahan ko dati sa Steel Center. Yan, sila Chris Lorenzo. Ayan, John Pinsenya, basta marami kami yun, siguro mga 15 kami. Parang may nag-recruit lang sa amin na taga Binangonan. Tapos nila kami rito sa may Zambales para magtrabaho dyan sa Hanjin. Ayun, tapos alala ko, tuwing linggo, nagpupunta kami rito sa ilog na to. Yan. Wala pa ganong dating ano yan, wala pang water lily dati. Malinis pa yan. Alam nila ano yan, nila Christian. Kasi dito kami tuwing linggo, kadaan namin, sumasahod kami dito, kami nag-iinuman. Kaya sa ligo. Yung pinaka-banding namin. At pagkatapos kong sarawain ang mga katarantaduhan namin sa ilog na yan, bumalik na ako sa pagpadyak hanggang sa marting ko na ang bayan ng San Marcelino. Maiksi lang namang yung bayan na yan, kahit maya-maya lang nakalabas ka agad ako. Tapos pasok sa bayan ng San Narciso at naghanap ako ng ilog na pwede kong paliguan kasi sabi ng mga lokal dyan may magandang ilog daw dyan. At nung martig ko lang ilog na sinasabi nila, Diyos ko po, nabudol ako ng mga kausap ko. Never in my wildest dream na maligo sa isang ilog na nukdukan dumi. At lalong ayaw kong maging endorser sa political ads ni Manny Villar na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. Kaya bumalik na lang ako sa pagpadyak hanggang sa marting ko na nga ang sentrong bayan ng San Narciso. Hanggang sa mapadpad ako sa lugar na puro buhangin. Ito pala ang daan papuntang Mapa Nuevo, kaso nga lang hindi na ako nagpunta kasi nga tanghali na. At ito ang kwento sa tunay-tunaladang buhangin na nasa harapan ko. So ito guys, nung lahar o yung buhangin na ibinuga ng Bulkan Pinatubo nung sumabog siya noong 1993. I was in grade 3 that time, and kasama ko pa si nanay nung sumabog ng bulkan. Papunta kami sa bahay ng ninang ko yun eh. Ayun. Kaya unforgettable moment sa akin yun kasi yun ang first na experience ko ng earthquake. Yun oh. So akala nyo simple lang siyang buhangin, hindi. Itong buhangin na to galing to sa bunganga mismo ng Bulkan Pinatubo. Iyan nga pala ang itsura ng Mapa Nuevo noon 2 years ago. Sana pala nagpunta ako para nakita ko si Coco. Tapos balik kalsada uli hanggang sa marting ko na nga ang bayan ng Kabagan. At may nadaanan nga akong napakalawak na taniman ng kamatis. Ganyan pala talaga sa probinsya kapag sobra-sobra ng ani nila, halos wala nila sila pakialam sa iba. Pagkatapos ng maikling oras na side trip sa Kamatisan, balik kalsada na naman hanggang sa marting ko na nga ang sentrong bayan ng Kabagan. Pasok sa bayan ng San Felipe. Nang may nakita ako ng titida ng halo-halo sa gilid ng kalsada ay kumain muna ako. Pagkatapos kong kumain ng halo-halo ay balik kalsada uli. Grabe, sunod-sunod na pala ang resort dito. Pero sa dami ng resort, hindi ko pa rin talaga magawang maligo. After 30 minutes, finally narating ko rin ang babayan ng Botolan. Hanggang sa umabot na nga ako sa bayan ng Iba Zambales. Ang Iba Zambales ang pinaka-capital ng probinsya ng Zambales. At dito nagtatapos ang aking ikatlong araw na biyahe mula Pasig papunta sa probinsya ng Abra. Maraming salamat sa panonood and God bless.